ng ating mga kaluluwa at ng buong mundo. Sa katunayan, ipinagmalaki pa nga niya ang kanyang sarili sa iglesia ni Manalo na isa ring dyablo. O, yan. Na kung maaalala ninyo, O, tignan mo mga kababayan, hindi nawawala po yung iglesia ni Cristo sa kanyang mga binabanatan. Tignan nyo mga kababayan, tignan nyo po yung kanyang, yung mga plataforma niya. Duterte, Kibuloy, Iglesia ni Cristo. Tignan nyo po yung ginagawa niya. Talagang hindi talaga siya tumitigil mga kababayan. Talagang, tignan mo, nagkakasakit ka na tuloy. Malamang malala ka na. Yung mukha mo pa lang, natutunaw na, nalulusaw na, yung mata mo, namumula. ang kanyang puso. Nako po, mga kababayan. Nako po. Napansin nyo, mga kababayan? Nako po. Ang sakit niya, mga kababayan. Ayan na, unti-unti nang kinakain ng sakit ito, mga kababayan. Namayat na Mukhang malnourished na ito. Umubo. Umubo ng umubo, mga kababayan. Nako po. Huwag niyong lapitan ito, baka nakakahawa itong taong ito, mga kababayan, dahil sa sama ng bibig, dahil sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga gustong siraan. Ngayon, tignan nyo ang kalagayan nito. Tinamaan ng malubhang sakit. Baka nga may malaria na ito si Epifanio Labrador dahil nananatili sa gubat ito mula nung sinampahan ito ng mga kaso na naging wanted ito. Ano po ang bagong balita po natin? Ngayon po, ang pag-uusapan po natin, mga mahal kong mga kababayan at mga kapatid sa buong mundo. Kumusta na po kaya ang kalalagayan ni Epifanio Labrador? Nung huling topic natin kay Epifanio Labrador, talagang kinapitan ito ng malubhang sakit. Gumaling na kaya si Epifanio Labrador sa kanyang malubhang sakit, mga kababayan? Sinilip ko po ang kanyang aktibidades sa mga kababayan at mga mahal kong mga kapatid. Mukhang nanamlay na po ito. Mukhang inaani na po ang kanyang mga kasamaan dahil po sa kanyang mga paninira at pagmumura at pagbabanta sa ating pamamahala. Kinapitan na po ito ng hindi gumagaling na karamdaman. Matindi ito, mga mahal kong mga kababayan. Meron akong ipapakita sa inyo. Mukhang dinamdam na po ni Epifanio Labrador ang 2x2 na tumimbog sa kanya. Dahil pinalo po siya ng pinalo ng ganti ng langit, mga kababayan. Lahat po ng mga bumastos at hindi gumalang na wala po sa katwiran ay pinaparusahan po ng Diyos sa langit. Mga mahal kong mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga hindi po nakakaintindi na itong si Epifanio Labrador, para lamang sa mga bago, ito po yung taong walang humpay na paggawa ng mga kwento na sumisira po sa kaisahan at kabanalan po ng buong Iglesia ni Cristo. Ngayon, ipapakita natin yung kanyang kalagayan. Kumusta na ba ito? Gumaling na ba sa kanyang karamdaman, mga kababayan? Grabe itong na-discover natin, mga kababayan. Yung mukha niya noon, nung mga bago-bago pa siyang mga mga kababayan, nung mga recently, mga 1 month ago. 1 month ago, yung itsura niya, masigla pa, mga kababayan, dahil talagang bago pa siya tumira po at siraan po ang Iglesia ni Cristo, yung kanyang physical na kaanyuan ay masigla at talagang makikita mo yung angas niya. Pero pagkalipas po ng 1 buwan, mga kababayan at mga kapatid, ganito na ang kalalagayan ni Epifanio Labrador. Mukhang nagka-malnourished na at kinain na po ng mga mababagsik na mga hayop o lamok doon sa gubat na kung saan siya po ay nagtatago sa batas dahil napakaraming mga kaso ito na sinampa ng mga kapatid
at hindi po sumisipot sa mga imbitasyon ng prosecutor's office para depensahan ang kanyang kaso. Hindi po siya sumipot kasama ng kanyang abogado na kanyang ipinagmamalaki. Ngayon po mga kababayan, ano nang kalagayan ni Epifanio Labrador? Matapang pa rin ba? Maangas pa rin ba mga kababayan at mga kapatid? Ito po ang video niya ngayon. Dati-rati ay napakaangas niya. Kada bitaw niya ay nagmumura. Ngayon po mga kababayan, mukhang mabait ng tuta, mukhang mabait ng pusa, na basang-basa, na binagyo, na iniwan ng nanay, na talagang pati tatay itinakwil ito. Mga mahal kong mga kababayan, ito na. Hindi po tayo nagpapakita na walang ebidensya, na walang resibo. Dahil itong Epifanio Labrador na ito sa walang tigil na paninira niya, hindi natin titigilan ito. Mga mahal kong kababayan, hanggat hindi siya naghihimas ng rehas, dito, hindi natin titigilan, araw-arawin po natin ito, mga kababayan. Pati mga amo niya, lagi niyang binabati. Mukhang talagang meron talagang mga tao na nagmamando dito para siraan ang mga taong gusto niyang siraan kapalit ng limpak-limpak na salapi. Ito na po. Ano nang kalagayan nito? Dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada ko. Okay, syempre, una sa lahat, pinasasalamatan ko rin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging ang ating House Speaker Martin Romualdez at maging ang ating minamahal at ginagalang na lagi niyang binabati mga kababayan. No? At syempre, nga pala, pinasasalamatan ko rin yung ibang mga congressman na nakakausap natin. Aba, matindi! Ating programa ay may mga congressman po na nagpapabot ng kanilang pasasalamat. Aba! At sila po ay ating pinaglalaban. Magkanong bigay sa'yo? Ay atin talagang O mga kababayan at mga kapatid, sa bibig niya mismo nang galing. May mga congressman daw dyan na mga nakakausap niya. At talagang nagpapasalamat daw siya. Ang tanong, magkano po? Meron ka bang bahagi sa ayuda na kada pirma nila ay may katumbas ng halaga, Epifanio Labrador? Aba, hanggang sa bundok meron kang koneksyon sa mga congressman na ang tindi mo. Sige, ituloy pa natin itong palabas si Epifanio Labrador na mukhang umatras na yung dila sa tapang, mga kababayan. Umiksi na po mga kababayan Mukhang wala na yung angas-angasan na akala mo walang makakatapat pati pader binangga. Ngayon, bukol-bukol ang ulo mo. Sinampahamba naman ng napakaraming kaso ito Ayan, nabahag ang buntot. Kinakpitan ng matinding sakit. Ayan na, Epifanio Labrador. Ituloy pa natin. Anong kalagayan ni Epifanio Labrador? Naman, dito sa ating programa ay basta ang isang politiko ay tama. Ba, tama daw. Ay nakikipaglaban para sa ating bayan, para sa mga Pilipino. Ang yung lingkod ay kakampi nila. Pero, tulad nga ng sinasabi ko, kahit presidente ka pa, kahit gobernador ka pa, o anumang ranggo mo sa buhay, kapag ikaw ay mang-aapi sa mga maralita, ay talagang babatikusin, titirahin at talagang bibiradahin kita dito sa ating programa. Mga kababayan, akala mo pag nagsasalita, akala mo isang bayani itong si Epifanista Labrador, na kung bago ka sa kanyang paningin, na kung bago mo siyang makita, akala mo isang bayani na, akala mo isang Jose Rizal, akala mo isang lapu-lapu na Andres Bonifacio at tapang tao na kanyang sinasabi puro pagmamahal sa bayan. Pagtatanggol ka niya pag ikay naaapi. Ipagtatanggol niya ang politiko basta daw nararamdaman niya na makabayan ito. Ang tindi mo. Ang tindi mong mangbudol ka.
Pa man, mga minamahal ko mga kababayan, dumako po tayo sa Eto na. napakahalagang usapin. May bago siyang sisiraan. So, kagabi po, habang ako po ay nagmumuni-muni, bigla pong may nag-chat sa akin. Yun na. At nakakalungkot isipin kasi yung ating mga kalaban, lalong-lalo na, yung mga membro ni Kibuloy, Aba, si Kibuloy na naman ang talagang trip niya. masigasig na naglilibot. O eto mga kababayan, si Kibuloy na naman ang kanyang naisip na siraan. Si Kibuloy na naman ang trip niya. 'Di ba? Kada vlog nito, Iglesia ni Cristo. Na kung ano-anong mga politiko na kinakabit sa Iglesia ni Cristo na sinasabi niyang binabayaran ang Iglesia ni Cristo ng bilyon-bilyon, pati China sinama na trilyon daw ang ibinayad dito na para makuha ang buong Pilipinas, para makupkup o makubkob ang Pilipinas dahil nga binenta na daw ng Iglesia ni Cristo ang Pilipinas. Ngayon naman si Kibuloy daw, si Kibuloy naman ang trip niya, pagising niya si Kibuloy na naman. Matindi talaga, binabatikos niya yung mga pamimigay ni Kibuloy ng mga tulong sa mga taong mahihirap. Tignan po natin mga kababayan, gaano kasinungaling ang taong ito. Lalong-lalo na sa buong Kamindanawan. Aba, Mindanao. Naglilibot na kung saan ay tila namamahagi kuno ng kung ano-ano. Ayan na. Kapalit ng mga kumbaga sa kanilang pamamahagi ay ini-endorso nila yung kanilang puon o yung kanilang Panginoon na isang manyakis, isang rapist, isang mapagpanggap na Diyos-Diyosan. Ayan. Na kung maaari ay iboto. Alam mo, Epifanio Labrador, kung talagang may kasalanan si Kibuloy sa mga kaso niya, may batas na magpaparusa sa kanya. Hindi ako, hindi ako laban dyan. May batas dyan para parusahan si Pastor Kibuloy kung ano man yung mga kaso niya na mga isinampa ng hukuman. Kasi kung anong paninira mo kay Kibuloy, ginagawa mo rin sa pamamahala namin. Mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin alam ko naman kung saan gagamitin ni Kibuloy yung kung sakali na siya ay maging isang senador. Alam ko kung saan niya gagamitin yung kapangyarihan niya. Hindi naman po talaga para sa ating bansa. Kasi kung talagang, tingnan nyo kasi kung talagang ang kanyang puso, Nako po, mga kababayan. Nako po. Napansin nyo, mga kababayan? Nako po. Ang sakit niya, mga kababayan. Ayan na, unti-unti nang kinakain ng sakit ito. Mga kababayan, namayat na Mukhang malnourished na ito. Umubo. Umubo ng umubo, mga kababayan. Nako po. Huwag niyong lapitan ito, baka nakakahawa itong taong ito. Mga kababayan, dahil sa sama ng bibig, dahil sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga gustong siraan, ngayon, tignan nyo ang kalagayan nito. Tinamaan ng malubhang sakit. May malaria na ito, si Epifanio Labrador, dahil nananatili sa gubat ito mula nung sinampahan ito ng mga kaso na naging wanted ito. Kinasuhan ng mga kapatid at merong existing na kaso nito. 2017 pa na kasong pagnanakaw. Ngayon, nagtatago na lang sa gubat na hindi na makababa o makabili ng bigas. Tignan nyo itsura niya, mga kababayan. Malnourished na akala mo butete ang mukha niya. Tignan nyo, namumutla yung mata. Kung talagang kanyang puso ay para sa mga Pilipino, naging na po siya naging spiritual advisor na po siya ni Rodrigo Roa Duterte na isang diablo.
kung talagang siya ay may malasakit sa mga Pilipino, sa mga dukha, lalong-lalo na doon sa mga biktima ng EJK, di sana noon pa siya nagpakitang gilas. Noon pa siya namamahagi ng kung ano-ano. No? Noon pa. Pero, hindi niya ginawa yun eh. Sa halip, kung maalala ninyo, nung pumatay po si Rodrigo Roa Duterte ng mahigit sa 30,000 mga Pilipino, na halos yung 99% dito ay puro mga biktima lamang. Hindi yata alam ni Epifanio Labrador lahat ng mga sinasabi niyang biktima ng EJK, yan yung mga sangkot sa mga ipinagbabawal na mga gawain. Natignan mo nung panahon ni Tatay Digong, napakatahimik ng mga kalye, napaka payapa, maglakad ka kahit hanggang madaling araw. Walang mangyayari sa'yo. Yung wallet mo, kompleto pa din. Hindi nawawala. Yung cellphone mo, kompleto pa rin. Yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga namamasyal, kahit abutin ng madaling araw, payapa at buhay na nakakarating. Ngayon, maglakad ka sa mga kalye-kalye, abutan ka lang ng dilim. Napakahirap na pong magtiwala ngayon. Sa jeep, ang daming snatcher, ang daming mga mandurugas, mangbubudol. Napakarami pong mga agaw ng cellphone. Pumunta ka sa Kamaynilaan, sa Baclaran, nagkalat po ang mga krimen. Na kung ano-ano, ang daming mga nakamotor na nangahablot ng mga cellphone, nangaagaw ng bag. Hindi talaga masugpusog po ang mga krimen ngayon na lumala pa triple, naging 10 terrible ang nangyayari ngayon. Pero nung panahon ni Tatay Digong, takot na takot ang mga gumagawa ng krimen dahil ayaw nilang masampulan, ayaw nilang malista sa mga sinasabi mo. Eh ngayon, tignan mo, magmasid ka kasi nasa bundok ka kasi. Hindi, wala talagang yun. Tahimik talaga ang maririnig mo dyan, yung mga huni ng daga, huni ng mga uwak, huni ng mga kulisap at mga ipis. Yan lang ang maririnig mo. Pero pag dito ka sa Metro Manila at ibang bahagi ng Pilipinas, sa Cebu, grabe ang dyan. Merong nang mga nag-o-online na gumaganon. Noon walang ganyan, walang makitaan na ganyan. Ngayon, nako po, napakarami. Ang dami kasing galit kay Tatay Digong kasi sila yung mga tinamaan. 'Di ba? Mga mahal kong mga kababayan. Imbis na sawayin niya, pangaralan niya na naaayon sa salita ng Diyos, itong kanyang demonyo at diablong best friend, ginamit niya ang Biblia para ihalin tulad si Rodrigo Roa Duterte kay Haring David. Na kung titignan ninyo mga minamahal ko mga kababayan ay napakalayo. Wala na. Napakalayo. Wala nang utak nito. Baliw na siya. Noong mga panahon na yon, bilang siya ay spiritual advisor, masasabi mong higit pa siya sa senador. Higit pa siya sa congressman. Naku po, wala na talaga utak nito. Higit pa siya sa gobernador. Dahil, naniniwala ako na kung ano ang kanyang i-advise, yun ang susundin ni Rodrigo Roa Duterte na matalik niyang kaibigan. Alam mo, hindi lahat ng advice ng isang spiritual advisor ay susundin ng isang politiko o presidente. Na kay Tatay Digong pa rin, ang mga desisyon. Hindi lahat ng mga advice ng isang spiritual advisor ay sinusunod ng isang pangulo. Sinasabi ko sa iyo, wala ka rin sa ayos. Pero hindi niya ginawa yun, mga kababayan. Sa halip, nagpakasasa siya sa kapangyarihan tingnan mo ng kanyang matalik na kaibigan. Aba, ginamit niya yung kapangyarihan ng kanyang kaibigan para manakot
mamolestya ng mga kababaihan na gusto niya. Sa katunayan pa nga nito, lumabas pa nga dun sa Senado sa pag-iimbestiga na hindi lang... Alam mo dyan sa part na yan, batas na ang ang bahala dyan. Kung anong kaso ni Pastor Kibuloy, batas na ang bahala dyan. Batas ang kakastigo kung totoo ang mga sinasabi ng mga kalaban ni Pastor Kibuloy. Kung ano man ang ginagawa niya, may batas dyan. Hindi kita kukontrahin dyan. Pero yung motibo mo, kakaiba. Siyempre, dahil tumatakbo ito na maging senador, siyempre, gagawin mo lahat para siraan ito sa taong bayan. Namang pala, si Kibuloy ang nagpakasasa sa kanyang mga membro. Kaya pala tameme, kaya pala tahimik, kaya pala todo depensa itong si Rodrigo Roa Duterte dahil maging siya o maging itong si Rodrigo Roa Duterte ay nakinabang at isa din sa nanggahasa sa napakaraming mga membro ni Kibuloy na kung saan nagpapakilalang anak ng Diyos makapangyarihan na nagmamayari ng ating mga buhay, ng Ano ating daw mga mga kaluluwa kababayan? at ng buong mundo. Ulitin nga natin Sa ito. katunayan, ipinagmalaki pa nga niya ang kanyang sarili. Ulitin natin na merong kakaiba na sinasabi nito. Mukhang dinadawit na naman si Tatay Digong sa kung ano-anong mga kasamaan. Siya ng mga kababaihan na gusto niya. Sa katunayan pa nga nito, lumabas pa nga dun sa Senado sa pag-iimbestiga. Ito. Na hindi lamang pala si Kibuloy ang nagpakasasa sa kanyang mga membro. Kaya pala tameme, kaya pala tahimik, kaya pala todo depensa itong si Rodrigo Roa Duterte dahil maging siya o maging itong si Rodrigo Roa Duterte ay nakinabang at isa din sa nanggahasa sa napakaraming mga membro ni Kibuloy. Na kung saan... Tignan mo mga kababayan, pati si Tatay Digong, isa rin daw umano sa mga nang-rape sa mga kababaihan dyan sa mga sinasabi at binibintang kay Pastor Kibuloy. Kasama na raw si Tatay Digong na mga nanggahasa din daw. Grabe itong taong ito. Sinong hindi magagalit sa'yo, Epifanio Labrador? Kung makagawa ka ng kwento at makapanira ka, sagad-sagaran, pagka yung sinisiraan mo, sumagot na, ikaw na yung pabiktim. Ikaw na yung pabiktim na porke mahirap ako, porke ganito ako, hindi ako mayaman, umiiyak ka na. Ganyan yung mga taong mga mapanira pag pinatulan, nag-iiyak-iyakan. Paano pag pinatulang ka dyan? Pinatulang ka ng KOJC, pinatulang ka ni Tatay Digong, di pa victim ka tuloy. Ikaw yung mabibiktima. So, ibig sabihin, iiyak ka na. Pagka may nangyari sa'yo, ibibintang kay Tatay Digong, ibibintang kay Pastor Kibuloy dahil sa kagagawan mo. Ay nako, Epifanio Labrador. Yung buhay mo, talagang ang dami mo nang siniraan na wala namang katotohanan. Hindi mo naman mapatunayan. Kung ano-anong mga sinasabi mo, pakinggan pa natin yung nasisiraan ng ulo. Nagpapakilalang anak ng Diyos makapangyarihan na nagmamayari ng ating mga buhay, ng ating mga kaluluwa at ng buong mundo. Sa katunayan, ipinagmalaki pa nga niya ang kanyang sarili sa iglesia ni Manalo na isa ring dyablo. Yan. Na kung maaalala ninyo, tignan mo mga kababayan, hindi nawawala po yung iglesia ni Cristo sa kanyang mga binabanatan. Tignan nyo mga kababayan, tignan nyo po yung kanyang, yung mga plataforma niya. Duterte, Kibuloy, Iglesia ni Cristo.
tignan nyo po yung ginagawa niya. Talagang hindi talaga siya tumitigil, mga kababayan. Talagang, tignan mo, nagkakasakit ka na tuloy. Malamang malala ka na. Yung mukha mo pa lang, natutunaw na, nalulusaw na, yung mata mo, namumula. O kaya, dilaw-dilaw na. Nako po, Epifanio Labrador. Pinapak ka na ng mga lamok dyan na may dengue. May kolera. Nako po, Epifanio Labrador. Sinisip-sip na yung dugo mo ng mga lamok dyan. Uso pa naman ng dengue ngayon. Baka dyan, umabot, may dengue ka na. Grabe ito, mga kababayan, kung ano-anong sinasabi niya. Nitong si Kibuloy ng Iglesia ni Manalo. Ulit. Ng debate. O yan. Na nagmamay-ari ng ating mga buhay. Ang sinasabi niya. Ng kaluluwa at ng buong mundo. Sa katunayan, ipinagmalaki pa nga niya ang kanyang sarili sa Iglesia ni Manalo na isa ring diablo. Oh, di ba? Na kung maaalala ninyo, hinahamon itong si Kibuloy ng Iglesia ni Manalo ng debate. Anong sabi niya? Bakit pa ako kailangan makipagdebate? Samantalang ako ang nagmamay-ari ng buong mundo. Ako na ngayon ang nagmamay-ari ng buong mundo. Yan ang sabi ni Kibuloy. Na pinalakpakan naman ng kanyang mga membro. Na hindi ko mawari kung bakit pumapalakpak sila samantalang klarong-klaro naman na may tama sa utak yung kanilang leader. O baka naman may tama talaga din sa utak yung mga membro nito. Kaya sila tignan mo, mga kababayan. Tignan nyo, mga kababayan, paano siya gumawa ng para yung engagement niya, talagang dinadamay niya po yung mga reliyon. Alam nyo, mga kababayan at mga kapatid, ngayon lang po nagkaroon ng ganito yung wala silang respeto sa mga reliyon. Totoo yan, mga kababayan, hindi nila nire-respeto ang mga reliyon ngayon. Nung panahon ni Tatay Digong, talagang mataas ang pagtingin niya sa mga reliyon. Pero ngayon, talagang paano nila banatan, paano nila siraan ang mga reliyon. Grabe mga kababayan at mga kapatid. May napapansin ba kayo, mga kababayan? 'Di ba sinimulan nila sa Davao yung isang supremo doon na sinugod nila down to kay Kibuloy. Ngayon, gusto nilang siraan din ang Iglesia ni Cristo. Gusto nilang igaya ang KOJC sa gagawin nila sa mga reliyon. Itong Iglesia ni Cristo, gusto din nilang pabagsakin. Pero, naku po, para kayong nagtampo sa bigas, para kayong bumangga sa pader. Kung pati Iglesia ni Cristo ay binabalak nyo po na pabagsakin. Naku po, para kayong nagtampo sa bigas. Hindi nyo kayang gawin sa pamamahala o Iglesia ni Cristo ang ginawa nyo sa KOJC. Naku po, para kayong magtatampo sa bigas. Kung gagawin nyo yan, gusto nyong pabagsakin ang Iglesia ni Cristo. Naku po, hindi nyo kaya. Marami nang gumawa ng mga ganyan. Marami nang bigo. Marami nang sumubok. Pero lahat, naglaho sila na parang mga bula. Na akala mo mga matatapang na leon. Pero nung sinubukan na gawan ng masama ang Iglesia ni Cristo, yung mga leon na yan, naging pusa, nakaawa-awa. Yan po ang katotohanan. Kaya yung mga nagbabalak dyan na gustong pabagsakin ang Iglesia ni Cristo, hindi nyo kakayanin. Dahil ang kalaban nyo po, ang Diyos sa langit. Ang Iglesia ni Cristo ay merong buhay na Diyos. Hindi pababayaan ang pamamahala at buong Iglesia ni Cristo sa ginagawa nyo. Kaya lahat ng mga lumaban, kagaya ni Epifanio Labrador, sinisingil na. Hindi man mahuli ng batas, pero tignan nyo po, nagkakasakit na ng malubhang karamdaman. Kinakain na po ng sakit ang kanyang katawan. Unti-unting nalulusaw ang kanyang katawan.
Yung mukha niya, namayat na. Sinisip-sip na ng mga lamok doon na gutom na gutom. Tignan mo. Pinarusahan ng langit eh. Ituloy pa natin mga kababayan. So, mabalik tayo. Ako para sa akin lang kaya nagsisikap yung mga membro ni Kibuloy, lalong-lalo na yung kanyang mga leader, na magkaroon siya ng kapangyarihan dahil ayon sa akin natanggap na informasyon. Simula po na nakulong itong si Kibuloy, humihina na po yung kanilang kitaan. Humihina na po dahil sa 100% ng kanyang mga membro, halos 60% na po ang nawawala. Unti-unti nang nag-aalisan yung kanyang mga membro sapagkat namumulat na sila unti-unti sa katotohanan na yung kanilang amo, yung kanilang pastor na nagpapakilalang Son of God, ay malinaw na napapatunayan na isa palang dyablo. Kaya ang huling baraha ngayon nitong ni Kibuloy ay yung kanyang mga salapi na kinita niya nung mga panahong hindi pa siya nabubuking. Ayan mga kababayan, nakita nyo po ang kanyang matabil na bibig, mga mahal kong mga kababayan. Tignan nyo po mga kababayan paano dumiskarte mo ito. Nakita nyo naman marami daw siyang mga kaibigang congressman. Kung sino man ang mga ito naghahatid daw ng tulong. Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo po yung mga listahan niya ng mga sinisiraan niya. Kibuloy, Duterte, Iglesia ni Cristo, Sara. Lahat yan. Yan po yung mga sinisiraan niya. Na talagang kung makagawa ng kwento, ipinagpipilitan niya na siya yung isang bayani na tumutulong para sa kababayan natin. Para daw malihis sila sa masamang Gusto niyang isalba daw ang Pilipinas. Gusto niyang maging isang bayani sa mga mata ng Pilipino. Nasira ka tuloy sa ginagawa mo. Kung isa kang bayani, ay gagawa ka ng kabutihan sa ating bayan. Hindi gagawa ka ng mga paninira para may kapalit na salapi. Para siraan mo ang mga personalidad. Kung yung mga sinisiraan mo, gaya nila Pastor Kibuloy, Tatay Digong, may batas dyan na kakastigo. Pero ang hindi namin maamin ng mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay yung paninira mo sa pamamahala namin, na minumura mo, isinasangkot mo sa mga iba't ibang gawain na hindi maganda. Kaya po ni Congressman Marcoleta, sinasabihan mo na isa siyang drug lord, nagpapakalat ng mga shabu sa distrito niya. Wala namang hawak na distrito yan. Nasangkot sa illegal logging, na namumutol ng mga kahoy. Mga kababayan, tignan nyo po ang taong ito na wanted na po sa buong Pilipinas, na hindi sumisipot sa mga patawag ng hukuman para sagutin ang kanyang mga kaso. Ngayon, nagtatago na po sa bundok. Talagang mayroon na ring sakit. Nakita nyo naman, paubo-ubo na. Mukhang malala na po. Hindi na nakakababa ng bundok mga kababayan Tignan nyo mga kababayan. Kaya Epifanio Labrador, lahat ng itinanim mo, kagaya ni Aling Marie na isa ring maninirang puri, para lang kumita rin ng mga limpak-limpak na salapi para mag-viral siya. Kagaya mo din si Aling Marie, Epifanio Labrador. Ano ba ito? Related ka ba kay Nanay Marie? Kay Aling Marie na isang chismosa na kung kailan tumanda
Saka, naging chismosa ito, naging marisol. Sa social media, nagpapapansin na isang filingera din na pakiramdam niya ay isa siyang bayani na sinugo daw ng langit para gabayan ang mga Pilipino na nawawala sa landas. Sinasabi pa niya sa kanyang video, ang mga iglesia ni Cristo daw mga tanga, mga uto-uto daw, na dinidiktahan daw ng isang diktador na kulto. O, tignan nyo itong Aling Marie na ito, mga kababayan. Kagaya din ni Epifanio Labrador na matabil ang bibig. Aling Marie, itong si Epifanio Labrador, kinakapitan na po ng malubhang sakit. Kaya kayo, Aling Marie, yung ginagawa niyong paninira sa Iglesia ni Cristo ay merong nakaantabay na kaparusahan yan. Tignan mo ito, si Epifanio Labrador. May sakit na. Tignan nyo, pinapapak na ng mga lamok doon na gutom, na uhaw. Tignan mo, Aling Marie. Kaya, Aling Marie, itigil nyo na po ang pagmamarites nyo na wala namang katotohanan. Pag kayo kinasuhan, kagaya ni Epifanio Labrador, baka magkaroon kayo ng isang malaking problema na parang bangungot na hindi nyo matatakasan. Nasa huli ang pagsisisi. Tignan nyo si Epifanio Labrador. Halos hindi na makapagsalita, yung angas na wala na. Mga kababayan at mga kapatid, pansin nyo ba na paubo-ubo? Gumaganon na ito, mga kababayan. Anong masasabi nyo, mga kababayan at mga kapatid? Lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin dyan sa ibang bansa. Diba itong mga ito na Epifanio Labrador, Aling Marie, at iba pang mga vloggers dyan na tapang-tapangan. Pag kinasuhan kayo, kayo na yung mga pabiktim na kayo. Diba? Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi na natunghayan na naman natin ang bagong pagyayabang ni Epifanio Labrador. Kaso, wala na yung dating angas niya na talagang malubhan ang karamdaman. Isang araw mga kababayan, mababalitaan nyo na lang na hindi na ito makakapagsalita dahil malubha na talaga ang kanyang dinadamdam. Ang Panginoong Diyos ang magpaparusa sa mga taong ito. Maraming salamat po mga kababayan at mga kapatid. Once again, mabuhay po ang lahat ng mga Pilipino. Huwag po nating pabayaan na yurakan po tayo. Basta may katwiran tayo, ipaglaban po natin. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid. Ipaglaban po natin ang ating pananampalataya. Ipaglaban natin ang ating pagiging Iglesia ni Cristo. Huwag nating hayaan na mura-murahin na lang ang ating pamamahala. Mahal na mahal po natin ang ating namamahala na si Ka Eduardo Manalo. Siya po ang ating nagsisilbing magulang sa mga payo, sa mga gabay sa ating buhay. Walang napahamak na kapatid, walang namalimos na kapatid sa pagsunod sa mga utos ng pamamahala na siyang sinusunod sa banal na kasulatan, sa mga doktrina na pinapatupad sa buong Iglesia ni Cristo. Lahat nagkaroon ng biyaya, walang napahamak. Mabuhay po mga kababayan. Once again, ako po si The Wonders Philippines. Salamat po ng marami. Isang like, isang share, isang subscribe, mga kababayan. At sabihin nyo po kung saang lokal po kayo. Saang distrito kayo. Sa abroad ba kayo, mga kapatid? I-comment nyo po dyan sa baba. Mabuhay po.